Ang kwentong inyong mapapakinggan sa araw nito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Gardo. Nangyari ito taong 1975 sa lugar ng Dinalungan, Aurora. Bago natin simulan mga kabaryo, gusto ko lang sabihin sa mga hindi pa nakapunta sa ating TikTok shop. Doon kasi tayo maglalagay ng mga gamit. So may kita nyo dyan sa screen, nagpa-pop up. Tapos nasa description yung link. So yun lang naman. Maraming salamat. Ituloy na natin ang kwento. Sa mga panahong ito ay nasa edad 25 taong gulang itong si Gardo. Bukod sa kanyang mga magulang ay wala nang nakakaalam pa na si Gardo ay may taglay na kakaibang bagay. Nasa kanya ang gintong buhok ng pulang tikbalang. Kapag nagkaroon ng isang tao ng ganitong mahiwagang bagay, daig mo pa ang isang antingero. Nagbibigay din ito ng proteksyon laban sa lahat ng uri ng pagtatangka. Nagdudulot din ito ng kakaibang lakas sa sino mang may hawak ng buhok na yon. Sa katunayan yan mga kabaryo, may kakayahan itong si Gardo na tawagin ang pulang tikbalang kung kinakailangan. Pero bihira lang niya itong gawin. Huli niya itong tinawag noong napagdiskitahan ng engkanto ang kanyang kapatid na babae. Sa mga pangkaraniwang araw, nagagamit ni Gardo ang buhok sa mga gawain at trabaho niya sa palaisdaan. Naging mas magaan din ang mga mabibigat na gawain sa kanya, tulad na lang sa pagbubuhat ng sako-sakong pagkain ng mga isda. Tulad ng karamihan, masasabing isang ordinaryong binata lamang itong si Gardo. Tumutulong sa pamilya, nakikipaghalubilo sa mga tao, nakikipag-inuman sa mga kaibigan at merong nililigawan. Isa itong masugid na manliligaw ng dalagang si Elsa. Ngunit hindi niya akalain na dito mag-uumpisa ang kakaibang karanasan niya na kahit kailan ay hindi niya malilimutan. Alas 7 ng gabi ay naghahanda na si Gardo upang umakyat na naman ang ligaw kay Elsa. Halos 2 buwan niya na itong ginagawa. Bitbit naman ng binata ang isang kumpol na bulaklak at isang pailaw na flashlight bilang ilaw sa daan. Nasa 3 o 4 na beses sa loob ng isang linggo na ginagawa ito ng binata. Ganoon siya kapursigido na masungkit ang puso ng dalagang nililigawan niya. Subalit nang siya ay dumating na sa bahay ni Elsa, batid niya mula sa labas ang maliwanag na bahay na tila may bisita. Nakadama ng lungkot si Gardo, kaya nagpasya na lamang siya na maghintay sa mahabang kahoy na upuan na nasa ilalim ng 2 puno. Katapat lang naman ito sa bahay ng dalaga. Ilang minuto na din siyang naghintay pero tila hindi pa umaalis ang bisita. Kaya napagdesisyonan na lamang niya na umuwi nang may tumawag sa kanya na isang matandang lalaki na nagmula naman sa bakuran ng bahay. Gardo, ikaw ba yan? Saan ka pupunta? Ikaw po pala, Manong. Uuwi na po sana ako. Mukhang matatagalan pa po kasi ang bisita ninyo. At mauubos na rin po ako ng mga lamok dito. Aakyat ka pala ng ligaw. Oo, may mga bisita kami. Pero bagong manliligaw yan ni Elsa. Ngayon ko nga lang yan nakilala eh. Maayos naman na nagpaalam kaya pinatuloy ko na. Ano po, manliligaw? Sino ba yan, Manong Panyong? Mitong daw ang pangalan. Taga kabilang bayan. Nakilala yan ni Elsa noong 1 linggo. At sino bang mag-aakala na mauuwi sa panliligaw? Yun namang lalaki sa may beranda ay kasama niya iyan. Ganun ho ba? Pakibigay na lamang po itong bulaklak kay Elsa at uuwi na po ako. Teka, Gardo. Ayaw mo bang hintayin na makaalis sila?
Naku ay hindi na po Mang Panyong. Halos kalahating oras na po ako dito. Babalik na lang po ako bukas. Umuwi naman itong si Gardo na malungkot ngunit may halong inis. Ang mga hakbang nito ay mabibigat hanggang sa dumating sa bahay na purong nakasimangot. Napansin naman ito ng kanyang ama dahil maaga itong umuwi, taliwas sa kanilang inaasahan at nakasimangot pa. Matapos ilahad ni Gardo, ang sitwasyon ay tumawa ang kanyang ama ng napakalakas. Ayon dito, mararanasan na ni Gardo ang labanan sa pag-ibig at masusubukan na ang tibay ng kanyang loob. Sa muli ay tinapik siya ng kanyang ama at pinaalalahanan na ang buhay ng tao ay puno ng pakikibaka. Ang mahalaga ay lumaban siya ng patas at maging matatag. Kung sakali man ay mabigo. Nagpalipas muna ng isang gabi si Gardo bago bumalik sa kanyang nililigawan. Habang patungo naman siya sa bahay nila Elsa, ay dinarasal niya na sala wala itong si Mitong. Gayunpaman, sa kanyang paglalakad, nakaramdam siya sa paligid na parang may nangyayari sa ilalim ng lupa. Animoy may gumagapang na napakabilis. Inilawan niya ang paligid gamit ang flashlight. Wala naman siyang nakitang kakaiba. At dahil sa ginawa niya ay naunahan na naman siya ni Mitong. Pagkasilay niya sa entradang bakod ng bahay, ay may isang binatang nakatayo at merong bitbit na bulaklak. Agad na nagtago si Gardo sa isang puno. Base sa kanyang narinig mula kay Mang Panyong at sa binata, kumpirmadong ito nga si Mitong. Sa pangalawang pagkakataon ay umuwing bigo ang binata. Sinisi niya ang kakaibang pangyayari kanina. Nagmamaktol siya habang bumabalik sa daan at huminto naman siya sa bahagi kung saan niya napapansin na tila may kakaiba. Pilit niya naman itong hinanap hanggang sa may nakita siyang nakaumbok na lupa. Tinutukan niya ito ng ilaw at laking gulat niya dahil ang umbok na yon ay napakahaba pala. Parang may naghukay nito ng mabilisan. Napakamot na lamang sa ulo itong si Gardo at labis na nagtataka kung para saan ang nabungkal na mga lupa. Sinundan niya ito at narating niya ang pinagmulan. Ilang di pa lang ang layo nito sa kalsada. Mas lalo naman siyang nagtaka dahil binungkal na ito pero nasa ilalim ang mga damo. Para bang nasa mismong ilalim ng lupa itong binungkal. Hindi man lang naalis ang mga damo na nasa ibabaw nito. Sa kanyang pag-uwi ay bumangon lang ang kanyang ama at nagtanong kung siya na ba ang dumating. Sumagot naman itong si Gardo at nagwikang naunahan na naman siya ng karibal. Umiiling lang ang ama at humiga na ulit. Kinabukasan ay nadatnan ng ama si Gardo na nakatulala habang nakatitig sa apoy ng sinaing. Ay, Gardo anak, baka naman magliyab na yung apoy sa kakatitig mo. Ano ba ang iniisip mo? Yun bang tungkol sa manliligaw ni Elsa? Bukod po doon, Itay, may isang bagay na nagpapagulo po sa aking isipan. Kagabi po kasi may natuklasan akong lupa na binubungkal mula sa ilalim. Nako, ikaw bata ka. Ayusin mo nga ang paglalarawan mo. Anong binubungkal sa ilalim? Kaya nga po ako nagtataka, Itay. Kasi paano yun nagagawa habang hindi naaalis ang mga damo at halaman sa ibabaw ng lupa? O sige, Gardo anak. Matapos ang almusal natin, titignan natin ang sinasabi mo. Nang makita pa ni Gusting ang binungkal na lupa, ay pati ito ay nagtaka. Ilang segundo itong natahimik at iniisip kung papaano ito ginawa. Sadyang nakakubli din ito sa mga mata ng tao at hindi mo talaga mapapansin kung sa isang tingin lamang. Ayon pa sa matanda, parang may lumusong at naglakbay mula sa ilalim ng lupa. Mula sa kalsada ay narating nila
Ang dulo nito pero ilang metro mula sa mga kabayan at isa na doon ang bahay nila Elsa. Itay, parang gawa po ito ng malaking ahas. Ibig sabihin, may gumagalang dambuhalang ahas sa baryo. Kailangan mahanap ito kaagad. Napalagay ko nga ay may katotohanan ng hinala mo, anak. Pero wala pa naman tayong nababalitaan na may nabiktima kahit mga alagang hayop na posibleng kinakain ng malaking ahas. Sa mismong araw na yon ay nagtungo ang mag-ama sa mga tao at ipinagbigay alam ang kanilang nadiskubre. Nagulat din ang mga nakakita sa naturang anyo ng lupa at naging alerto ang mga tao sa posibleng pag-atake ng malaking ahas. Nagkaisa naman sila at naglagay ng bawang sa paligid ng bahay bilang pangontra sa mga ahas na yon. Nagsagawa naman ng patibong ang ilang kalalakihan sa magkabilang dulo ng lupang binungkal. Samantala, sa pagsapit ng gabi ay muling naghanda si Gardo para sa pag-akyat ng ligaw. Nang siya ay makarating sa bahay ng dalaga, ay sinipat niya muna ng maigi. Baka naunahan na naman siya ni Mitong. Pagwari niya ay walang bisita ang bahay kaya naman nagbigay galang na siya at tumuloy dito. Sa kanilang pag-uusap ni Elsa ay nalaman niyang 3 sunod-sunod na gabi na umakyat ng ligaw itong si Mitong. Maliban lang sa gabing ito, mabait naman daw ang binata at napakagalang. Ang mga salitang yon ay nagpabigat sa damdamin ni Gardo. Pakiramdam niya ay nalamangan na siya ng baguhan. Pero hindi siya magpapatinag. Iniba niya ang usapan at tuluyang inialis si Mitong sa gabing yon. Sa pag-uwi ng binata ay nakita niya ang iilang kalalakihan malapit sa kakaibang lupang binungkal. Umaasa umano ang mga yon na mahanap ang pinanggagalingan ng malaking ahas. Subalit ni bakas nito ay wala silang natagpuan. Kinabukasan ay balik trabaho si Gardo sa palaisdaan. Inutusan siya ng amo na bumili ng pagkain sa mga isda. Agad na kinuha ni Gardo ang sasakyan na nakaparada sa may kamalig katabi lang sa palaisdaan. Sa pagdating ni Gardo ng bayan ay napansin niya ang pamilyar na lalaking nakatalikod at abalang nakikipag-usap ito sa ibang mga tindero. Inihinto niya ang kanyang sinasakyan. Sa tapat nito at maiging pinagmasdan ang lalaking yon. Nakita niya na itong kausap ni Mang Panyong at kahit nakatalikod ay tandang-tanda niya pa ang wangis nito dahil ito ay ang kanyang karibal. Maya-maya pa ay lumakad na ang lalaki na may bitbit na mga supot hanggang sa sumakay na ito sa kotse. Lihim naman na sinundan ni Gardo ang binata at nakita niya ang bahay nito. Isang mayamang binata pala itong si Mitong. Napakalaki ng bahay nito at may mahabang pader. Dito na nakaramdam ng panliliit si Gardo sa kanyang sarili. Wala pala siyang laban sa binatang yon. Napatitig siya sa manibela at nanlulumo. Tila mawawala ng saysay ang pagtiyatyaga niya kay Elsa. Umalis na siya sa tapat ng malaking bahay upang bumili ng iilang sako ng pagkain para sa mga isda. Lumipas ang 2 gabi pero hindi na muling bumalik si Mitong sa bahay nila Elsa. Bagay na ikinatuwa naman ni Gardo, pero batid niya na tila may bahid ng pagkalungkot ang dalaga. Tila yatang natamaan na ito sa kamandag ni Mitong, pero gaya ng dati, hindi nagpatinag ang binata at nagpatuloy lamang ito sa panliligaw sa dalaga. Sa pagsapit ng umaga, isang nakakagimbal na balita ang gumising sa baryo. May natagpuang patay na matandang lalaki. Si Mang Isming. Isa ito sa mga kalalakihang naghahanap
sa malaking ahas. Ayon sa mga kasama, nagpaalam daw itong umuwi dahil masama na ang pakiramdam. Ang pagkamatay ng matanda ay hindi bakas ng isang ahas kundi ng isang mabagsik na hayop. Wakwak ang dibdib, patungong tiyan at ubos ang laman loob. Halos matuyuan din ito ng dugo. Dito na nag-iba ang tingin ng mga tao. May mga nagsasabing hindi ahas ang gumagala sa kanilang lugar, kundi isang mabangis na isang uri ng nilalang. At ang mas nakakagulat ay may mga nagbanggit pa na baka aswang ang dumali kay Mang Isming. Tahimik lamang noong nakikinig si Gardo at tinitimbang ang mga kuro-kuro ng mga tao. At dito niya na naisip na muling humingi ng tulong sa kaibigan na pulang tikbalang. Bago naman sumapit ang 3:00 ng hapon ay nagpaalam na si Gardo sa kanyang ama. Makikipagkita siya sa tikbalang upang itanong kung may alam ito sa lagim na nangyayari sa kanilang baryo. Tumango naman itong si Gusting at binilinan na mag-iingat ang kanyang anak. Samantala, tinahak na ni Gardo ang Kakahuyan. May natatanging lugar kung saan siya nakikipagkita, sa tikbalang. May isang matandang puno ng lawaan na napapaligiran ng mga maliliit na halaman. Nagmistulan itong hari sa lahat ng punong naroroon. Arsenio, kaibigan! Nasaan ka? Kailangan kita ngayon. Ako si Gardo. Nandito akong muli. Makalipas lang ang ilang segundo ay biglang may lumabas na pulang usok mula sa puno at unti-unting lumitaw ang anyo ng isang tikbalang. May hawak itong mahabang tungkod at marahang naglakad papalapit sa binata at nagwika ito ng, "Kumusta ka, kaibigan? Matagal din nung huli tayong nagkita. Ano ba ang maipaglilingkod ko sa iyo?" Nais ko lang malaman kung sino ang pumaslang sa isa naming kabaryo. Hindi ordinaryo ang pagkamatay nito. Kung may nalalaman ka, kaibigan, maaari mo ba kaming tulungan? Oo naman, kaibigan. Ako ang iyong tagasilbi at bantay. Subalit, handa ka bang humarap sa anumang nilalang? Anong ibig mong sabihin, kaibigan? Lalabanan ko ang nilalang na yon. Oo, Gardo, kaibigan. Taglay mo ang lakas ng isang tikbalang. Kayang-kaya mo mandurog ng kalaban. Pero Arsenio, hindi ko pa naranasan ng makipaglaban. Hindi ako sanay sa ganito. Nakaguhit na sa tadhana mo ang kapalaran simula noong tinanggap mo ang buko. Ako'y magsisilbing gabay mo at ikaw ay ang mandirigma sa inyong mundo. alam naman ni Gardo ang kakayahang taglay niya, pero kung gagamitin niya ito sa laban ay wala siyang ideya. Subalit ito na ang kanyang kapalaran. Magulo man ang isip pero sumang-ayon na lamang siya sa sinasabi ng tikbalang. Sa katunayan niyan, inasahan na din niya ang mga ganitong pangyayari. Magkahalong kaba, pananabik at takot ang namutawi sa binata. Matapos ang pag-uusap nila, ay bumalik na siya sa bahay at inilahad sa kanyang ama ang lahat ng napag-usapan nila ng tikbalang. Kung nagtataka kayo kung papaano nagkaroon ng buhok si Gardo mula sa isang mabagsik na tikbalang, ay dahil ito sa isang galon na tubig. Konting description lang, 10 taon na ang nakalipas, bandang 5:00 ng hapon. Noon ay doon pa nag-iigib ng inuming tubig si Gardo sa isang maliit na bukal at sa paglipas ng panahon ay natuyo na ito. Bitbit niya ang isang galon ng tubig habang nakayuko sa daan at naaaliw sa mga tipaklong na tila sumasabay sa kanyang paglalakad. Hanggang sa nakarinig siya ng mahinang paghingal. Nakita niya ang isang kabayo na sugatan at halos nawawalan na ng buhay. Dali-dali niya itong nilapitan at dahil
Hindi niya alam ang gagawin ay pinainom niya ito ng tubig sa pamamagitan ng pagsalin nito sa dahon ng saging. Laking gulat na lamang niya dahil biglang sumigla ang kabayo at nag-ingay ito na tila nagpapasalamat sa kanya. Tumakbo naman ang kabayo at nakita ni Gardo ang isang hibla ng buhok nito na nahulog sa lupa. Pansin na pansin niya ito dahil kumikislap pa. Pinulot at isinilid niya ito sa bulsa at simula ng araw na yon ay dinadalaw na siya ng pulang tikbalang sa kanyang panaginip at di naglaon ay naging maliwanag sa kanya ang lahat. Balik tayo sa kwento mga kabaryo. Sa sumunod na gabi ay bumaba na ng bahay itong si Gardo. Nakangiti ito dahil sa matamis na ngiti ni Elsa. Galing siya sa panliligaw nito at habang masayang naglalakad pa uwi ay natamaan ng kanyang ilaw itong si Mitong. Matayog itong nakatayo sa gitna ng madilim na daan. Tanging liwanag lang ng flashlight ang nagbibigay ilaw sa paligid. Nagkunwari naman siya na hindi niya kilala ang lalaking nakaharang. Mawalang galang na sa iyo, Ginoo. Pero dadaan lang naman ako. May kailangan ka ba sa akin? Ikaw pala ang lalaking sinasabi sa akin ni Elsa. Tayong kaibigan lang. Layuan mo na siya dahil hindi ako makapapayag na may ibang umaaligid sa kanya. Ikaw siguro si Mitong. Bakit? Sino ka ba upang pagbawalan ako manligaw kay Elsa? Hindi mo alam kung ano ang babanggain mo. Kaya habang maaga pa, iwasan mo na si Elsa. Isang matapang na lalaki ang nasa harapan ni Gardo. Buong tapang niya na itinapat dito ang ilaw. Ngunit sa bandang kaliwa ni Mitong, sa may gilid ng daan, ay napansin niya ang kakaibang pag-umbok ng lupa. Bahagya niyang itinapat dito ang ilaw. Walang duda, kapareha nga ito sa naunang anyong lupa na natagpuan niya. Nanlaki naman ang mga mata ni Gardo habang gumuguhit sa mukha ni Mitong ang pagngisi. Dahan-dahang napakbang paatras itong si Gardo. Kumabog ang kanyang dibdib at nakaramdam ng takot. Wala siyang anumang sandata na ipanglaban sa nilalang na yon. Ramdam niya na hindi ordinaryong tao itong si Mitong. Sa bawat hakbang niya paatras ay siyang paghakbang naman ni Mitong paabante. Tila sinasabayan siya nito na nagdulot pa sa kanya ng labis na takot. Pinilit ni Gardo na maging matapang sa tagpong iyon. Inalala niya kung anong meron siya. Kinuyom niya ang kanang kamao habang mahigpit na hinahawakan ang ilaw ng kaliwang kamay. Hanggang sa isang iglap ay biglang sumugod itong si Mitong at sa pagkagulat ni Gardo ay nakapagbitiw siya ng suntok at sapul sa panga itong si Mitong. Sa tindi nito ay tumilapon ang nilalang. Bumagsak sa lupa at dahang-dahang tumayo habang umiiling sa kanya. Anong klase ka? Isang antingero? Oo, Mitong. At alam ko na hindi ka tao. Anong uri ka? Sa matapang na boses ay tila nasindak itong si Mitong. Mabilis naman itong tumakbo, palayo at hindi na ito nahabol pa ng ilaw ni Gardo. Napaupo na lamang siya sa lupa at doon palang humingal. Ilang saglit pa ay nabanaag niya ang pulang usok sa paligid. Mula naman sa aninag ng flashlight na kanyang dala na nakalagay noon sa lupa ay lumitaw bigla itong si Arsenio. Kaibigang Gardo, nakaharap mo na ang salarin sa baryo. Isang aswang na kung tawagin ang lahi nito ay abwak. Ang aswang na ito ay may kakayahang mag-anyong bayawak. Gamit din ng matatalas na mga kuko ay nakakapagukay sila sa ilalim ng lupa. At ito ang natatangi nilang abilidad kumpara sa ibang aswang. Umaatake sila mula sa ilalim. Aswang. Aswang pala ang nakalaban ko. Pero bakit siya tumakas?
Marahil naramdaman niya ang lakas mo at hindi niya ito napaghandaan. Mag-iingat ka, kaibigan, dahil tiyak na babalikan ka nito. Kasunod ng babala ay unti-unting naglaho si Arsenio at natakpan ito ng pulang usok. Inilibot naman ni Gardo ang paningin sa paligid at kumaripas na ito ng takbo. Halos mawindang sa takot si Gusting sa ikwento ng kanyang anak. Hindi niya sukat akalain na may aswang na palang gumagala sa kanilang baryo. Habang patuloy pa sa pagsasalita ang binata, ay inilabas naman ni Gusting ang 2 lumang talibong. Agad niya itong hinasa upang ipanglaban sa aswang. Nag-alala naman si Gardo sa ikinikilos ng kanyang ama. Halatang sobrang natatakot ito at parang aligagana. Pinatigil niya ito at nagwikang siya na ang maghahasa sa mga patalim na iyon. Sinamahan niya ang ama sa kwarto upang makapagpahinga na. Bagamat nagawa niyang matamaan ang aswang kanina, namumutawi pa rin sa kanyang isipan kung papaano niya haharapin muli itong si Mitong. Tiyak na magiging handa na ito sa laban. Nang makahiga na ang ama, ay lumabas ng bahay si Gardo upang lumanghap ng sariwang hangin at makapag-isip. Sa kanilang bakuran umupo siya sa isang bangkito at sa ilang sandali ay may namuong pulang usok sa paligid. Muling nagpakita si Arsenio sa kanya. Nalubos niya namang ikinagalak. Nagpabahagi siya ng saloobin ng pangangamba at takot dito. Naintindihan naman ito ng tikbalang at ipinaliwanag niya sa binata ang natatanging taglay ng gininto ang buhok na nasa kanya. Nakasilid ito sa maliit na kwadradong lagayan na gawa sa tela at nakasabit sa kanyang leeg. Pinalakas ng tikbalang ang kanyang loob at pinaalalahanan na ito pa lang ay ang umpisa ng lahat. Samantala, sa mga sumunod na gabi, ay muli siyang bumisita kay Elsa. May dalang bulaklak ang binata at iilang kakanin, ngunit imbis na panliligaw ay pag-aalala ang naging dulot nito. Naabutan niya ang pamilya ng dalaga na malungkot at umiiyak. Sa hindi malamang dahilan ay biglang nagkasakit itong si Elsa. Tulog ito, nangingitim ang ilalim ng mga mata, bahagyang humupyak ang pisngi. Ayon kay Mang Panyong, nagsimula daw ito nang sumapit ang 6:00 ng gabi. Ilang oras lang ang lumipas at ganoon na agad ang itsura ng anak. Habang nakikipag-usap pa si Gardo sa pamilya, ay may biglang bumulong sa kanya. Boses ito ni Arsenio na nagsasabi kung ano ang totoong nangyari kay Elsa. Matapos nito ay tumayo na ang binata at nagpaalam sa pamilya ng dalaga. Nangako siya na ibabalik niya sa dati ang inosenteng dalaga. Dito mabilis na umusad si Gardo patungo sa kanilang bahay at gulat na gulat ang kanyang ama dahil kinuha nito ang nakasukbit na talibong sa dingding nila. Nagpaalam ito na tatapusin niya na ngayong gabi ang salot sa kanilang baryo. Wala nang nagawa ang matanda, kundi ang ipagdasal ang anak na halatang galit na galit. Tinahak ni Gardo ang daan papunta sa kanyang amo upang manghiram ng sasakyan dahil pupuntahan niya mismo si Mitong sa bahay nito. Subalit sa kanyang mabibilis na hakbang ay napansin niya ang lupa na tila umaalon. Napatras ang binata at tumakbo dahil hinahabol siya ng umaalon na lupa. Alam niya na si Mitong ang nasa ilalim nito at dahil sa pangyayari ay nabitawan niya ang dala niyang flashlight. Mabuti na lang at malaki ang buwan sa gabing yon. Doon siya dinala sa may kapatagan sa pagitan ng 2 burol. Huminto naman ang pag-alon ng lupa at tanging ihip ng hangin na lang ang narinig niya. Dito na dahang-dahang hinugot ni Gardo ang talibong at sa hindi inaasahan ay may bumulwak mula sa lupa. Isang lalaki na nababalot ng makapal na balahibo
ang mga braso at balbas. Sa pagwari niya ay lumutang ang itsura ni Mitong na nasa anyong halimaw na. Wala nang makapipigil sa akin. Magiging akin na si Elsa. Dahil bago pa sumikat ang araw, magiging katulad ko na siya. Ayop demonyo ka, Mitong. Pati ang inosenteng tao dinamay mo pa. Hindi pagmamahal yan, kundi isang kasakiman. Pero hanggat sa abot ng aking makakaya, ililigtas ko si Elsa. Ginulat mo ako noong una, Gardo. Pero ngayon, handa na akong labanan ka. At ipapalasap ko sa iyo ang hagupit ng isang abwak. Matapos ang mga salitang yon, ay biglang dumapa itong si Mitong at sa harap mismo ni Gardo, nagpalit ito ng anyo bilang malaking bayawak. Kasinlaki na ito ng kalabaw, bagay na ikinasindak ng binata. Nagtangkang sumugod si Gardo ngunit sa mabilis na galaw ng kalaban ay tumilapon siya dahil sa paghampas ng buntot nito. Dito mabilis na gumapang ang bayawak at umamba ng isang pagkalmot. Sinalubong ito ni Gardo ng talibong at nasugatan ng malalim ang kamay ng kalaban. Umatungal naman ito ng mas naging agresibo. Sa loob lamang ng ilang minuto ay nagtangisan ng lakas ang dalawang panig. Hindi man sanay sa laban pero tila gumagalaw ng kusa ang katawan ni Gardo sa labanang iyon. Nakakatanggap na rin siya ng mga pag-atake pero parang may hindi makita na kalasag ang kanyang katawan. Hanggang sa nagsalita itong si Arsenio sa isipan niya at nagwikang bulagin niya ang kalaban. Gamit ang talibong ay pinunteriya niya ang mata ng bayawak. Matapos ang ilang subok ay nasapul niya rin ito at sa kanang mata. Dito napaatras ang bayawak at umatungal ito ng sobrang lakas. Ngunit mabilis din itong sinundan ng isa pang atake ni Gardo hanggang sa tuluyang napuruhan sa mga mata ang abwak. Dahil naman sa inis ni Gardo ay binitawan niya ang talibong at buong puwersa niyang inundayan ng sapak ang nilalang na iyon. Hanggang sa nalupaypay na ito at halos hindi na makatayo pa. Sa pagbagsak ng abwak ay muling bumulong itong si Arsenio. Ipinakuha niya ang isang kuko ng aswang upang ipanggamot kay Elsa. Agad naman niya itong ginawa at matapos nito ay bumalik sa anyong tao itong si Mitong. Hubot-hubad na ito, nakadapa sa lupa, ngunit matapang pa rin at pinagmumura pa itong si Gardo. Lumapit naman ang binata at iniangat ang ulo ng aswang. Kasunod ang paggilit sa leeg nito na naging dahilan sa kamatayan ni Mitong. Samantala, patakbong dumating sa bahay ng dalaga itong si Gardo. At sa gabay ni Arsenio na nasa kanyang utak ay isinagawa niya ang pag-aalis ng sumpa kay Elsa. Gamit ang dinurog na kuko mismo ni Mitong. Ang pinagbabarang tubig nito ay ipinaiinom nila sa dalaga. Makalipas ang ilang minuto ay umubo ito at sumuka ng sumuka. Naglabasan sa bibig nito ang may itim na likido na animoy putik. Bago naman sumikat ang araw ay naging maayos na itong si Elsa. Hindi lang pala panliligaw ang ginawa ni Mitong sa kanya, kundi pati na rin ang pangyayanggaw sa pamamagitan ito ng pagkain. Pero sa kabila ng lahat ay hindi pa rin nakuha ni Gardo ang matamis na sagot ng dalaga. Nagkaroon ito ng takot at humiling sa ama na ilayo na siya sa lugar na yon. Wala nang nagawa pa itong si Gardo, kundi igalang ang nais ni Elsa. Lumipas ang maraming taon pero hindi na bumalik ang babaeng tanging minahal ni Gardo. Hanggang isang araw ay ibinalita na lamang sa kanya ni Panyong na nag-asawa na ito. Umuwing luwaan itong si Gardo at sa ama, ibinuhos ang kanyang saloobin. Ganyan talaga ang buhay, anak. Hindi lahat ay ibibigay sa atin. Sadyang hindi si Elsa ang nakatadhana sa iyo. Tanggapin mo na lang ang katotohanan. Masakit po, Itay. Pero wala na akong magagawa. Pero ang pagmamahal ko po kay Elsa
ay hindi mawawala. Siya po ang dahilan kung bakit natuto akong lumaban at lumakas ang loob. Sa paglipas ng panahon ay nagpatuloy si Gardo sa kanyang buhay at itinutok na lang ang sarili sa pamilya at sa pagsugpo ng mga masasamang nilalang. Hindi na ito bumuo ng sariling pamilya, bagkus naging tagapagtanggol ng lugar. Nagawa niya ang lahat sa tulong ng makapangyarihang buhok ng pulang tikbalang. Wakas. Okay, so yun, para sa akin mga kabaryo, napakaganda ng kwento. Napakalakas, lalo na yung dun pa lang sa buhok ng pulang tikbalang, no. Alam naman natin na critical na yung ganitong usapin, pero yun nga, mas critical to kasi pulang tikbalang. Tapos alam na rin to ng mga iba nating kababaryo na nakakuha sa akin ng gamit. Binigyan ko sila ng ganitong libre na buhay na buhok ng tikbalang. Talagang legit yun na gumagalaw. So alam yun. Tapos yun nga, yung ginawa ni Gardo kay Elsa na pinainom yung kuko na pinagbabaran, nakakadiri pero talagang legit. Kasi ganon din yung ginagawa sa Bato-Omo. Marami na rin nakapagpatunay nun. Lahat ng nakakuha sa akin ganun. So yun, napakaganda nun. Yun nga lang, nakakalungkot, hindi naging sila. Diba? Wala na tayong magagawa ron. Yun lang yung part, pero at least walang nasakta ng malubha. Tapos yun nga, this week mga kabaryo, ang dami nating paparating na gamit sa mga naghihintay. Meron tayong bago ngayon ng series na nakakonsagra na. Pero ang previous ko sa inyo, bibigyan ko na kayo ng guide para kayo mismo maorasyonan nyo. Tapos kung may gusto kayong itanong, i-PM nyo rin ako sa TikTok shop natin, Kwentong Baryo Shop 8888, no? Yun lang, walang iba. Ako lang yun. Tapos 10 Elements, saka yung bago nating paparating, Dignum 7 Virtudes na San Benito. Grabe, napakalakas nun. So paparating na rin yun. Tapos yung mga mutya natin nandyan lang din. Kaya lang limitado yung stock. Pero susubukan natin kung lahat kayo mabigyan kasi ang daming may gusto. Tapos kung gusto nyo magpa-reserve, pwede na kayong mag-PM sa TikTok natin para makita ako na agad. Tapos comment nyo lang yung full name nyo, address, saka cellphone number para matawagan ko kayo mismo. So yun lang. Tapos may mga paparating tayo, bagong lana. Ang hirap kumuha ng lana ngayon kasi binabagyo talaga yung bundok, pero ginawa natin yung kasi tagal ng proseso nun. Basta maraming bago, abaryo, marami kayong magugustuhan. So yun, punta na kayo ron, PM nyo ako. Tapos yun, napansin nyo rin na mamalat tayo kasi nga nagde-daily upload na tayo rito kasi ang daming nag-request, no? Talagang hingal kung hingal, pero okay lang kasi yun din naman yung gusto nyo, diba? So yun. Kaya sana supportahan nyo rin yung shop natin, pati tong Kwentong Baryo. Kami ni Tito Proy yun. Salamat sa inyo. Sa ngayon, hanggang dito na lang muna. Hintayin ko yung comment nyo mga kabaryo. Re-reply ko kayo. Sorry, minamalat na ako. Hindi ko na kaya magsalitang matagal. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat sa inyo.